I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello words and hello Philippines, it's me again guys. Shoutout sa lahat mga Pilipino sa buong daigdig. Naku po mga bes, hala kayo, mayroon tayong good news or bad news ba ito? Sa inyong lahat. Nako, ito po yung viral news ngayon ay fresh from the kulungan. Si dating Senator Leila de Lima nakalaya. Nako, malamang maraming maiinis. Majority ng Pilipino, of course guys, naiinis kung bakit nakalaya. Wala tayong magawa mga kababayan, yan po ang desisyon ng korte. Pero hindi po totally nakalaya si dating Senator Leila de Lima sapagkat ito guys ay temporary lang, pagsamantala. Kasi pinayagan ng korte na makapagpiyansa, so ibig sabihin pwede siya makalaya. Mayaman naman yan kaya pera-pera lang yarn. Diba? So ganun pa man guys, kung may matuwa man dito, walang iba ang mga Liberal Party, mga Dilawans, lalo na yan si Mr. Llamas, yung kalbo, na laging nagkukomento against the Marcos administration. Siyempre, dyan si Risa Ontiveros, mayakap-yakap pa, agay, diba? At hindi lang yan, mga Aquino, ayan, yan si Bam Aquino, sobrang natuwa siya, happy for de Lima. Nako, naloka na. Siyempre guys, ang mga Dilaws, ayan, masaya. Alam nyo na, diba? Lahat ng anti-government, masaya yan para kay de Lima. Pero hindi po majority ng Pilipino, mga bes, So, ito po ang problema sa batas natin, ano? Sana po yung mga sa Kamara or sa Senado, sana po gumawa kayo ng batas na kung ang isang nagwi-witness, no, ay bumaliktad, may sapat na kaparusahan dapat Kasi kaya nangyari ito mga kababayan, yung mga dating witness ni dating Senator Leila de Lima, bumaliktad. Bumaliktad mga bes. Yun po ang masakit dito Kaya sabi ko, sana may batas na ganun, pag bumaliktad, parusahan, 'di ba? Ikulong. So, ganun pa man mga bes, para sa akin, respetuhin natin kung ano yung desisyon ng korte. At isa pa na may nakikita ako ng madaming nagko-comment, lalo't ito guys, sinabi ni Leila de Lima na nagpapasalamat po sa Pangulong Marcos Jr. O baga bibigyan nyo na naman ng maling pag-iisip yan. Alam nyo po, ang ating mahal na Pangulo hindi pwede po makialam kung ano ang desisyon ng korte. Separate state lang ang Korte Suprema at ang Kongreso. Diba? Pati yata ang Senado, ganun. Hindi tayo bugado guys, pero nakikinig naman tayo, nagbabasa naman tayo kahit papano. Correct me if I'm wrong, kung tama ko o mali. Yun. Huwag nyo bigyan ng maling pag-iisip. Na kasi guys, nagpapasalamat ito si dating Senator Leila de Lima sa Pangulo. 'Di ba? Nagkataon lang Pangulong Marcos ngayon ang nakaupo. 'Di ba? Nirerespeto din ni Pangulong Marcos Jr. guys kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. 'Di ba? Di kayo naloka. Yung iba kasi diyan bumira ka agad. Tingnan nyo ito, basahin ko yung sinabi ni de Lima, yung nagpapasalamat siya sa ating mahal na Pangulo. Wait. Katulad yan, sabi ng One News. Sabi niya, former Senator Leila de Lima expressed her gratitude to the President Marcos for respecting the independence of the judiciary and the rule of law after she was granted bail by a Muntinlupa court on Monday. Yun po guys, sa branch ng Muntinlupa ito. Alam na alam po natin, siguro naintindihan niya po yan. Nirerespeto ng ating mahal na Pangulo kung ano ang desisyon ng korte or yung korte dyan.
Nirerespeto ng ating mahal na Pangulo yung Muntinlupa Court, ha? Sa pagbigay ng piyansa sa kay De Lima. Respecting the independence. Maliwanag po yan. In a statement, De Lima thanked everyone who stood by her in the fight for her freedom against her drug charge, including the Marcos administration for respecting the judiciary independence. Ano bang independence? Alam nyo na yan. In a separate interview, De Lima said that when Marcos administration came in, it sparked hope that she would soon be free. Diba? Yung mga yung mga basher ng Pangulo, sigurado, mamaliin nyo na naman ito. Kasi ganyan, makadilawan yan si PBBM. Ganon na naman ang utak nyo eh. Huwag ganon mga kababayan. Hindi pwede makialam ang Pangulo dyan. Nagkataon lang ay under the Marcos administration itong for temporaring paglaya ni Senator De Lima, dating Senador De Lima. Well, kung talagang alam po natin, ilang taon ba si De Lima nasa kulungan? 5 years ba? Hindi ko alam guys. Hindi ako interesado kasi mag-ano dito pagdating sa mga dealers. So yun mga babayan, no? When the Marcos admin came in, was some hope, at least in my case, that justice will happen. De Lima said. De Lima, ayan ang sinabi niya guys, ha? Walang connection ang Pangulo dyan guys, ha? Okay? Separate yan. Independent ang korte, ang justice system natin, at ang alam ko Kongreso as well. She explained that during Rodrigo Duterte's presidency, she know she would not be set free as her prosecution is Duterte's project again. Kasi nga, I always knew that while the former President Rodrigo Duterte was in power, I will not be set free because my prosecution was his project, so how can be set free during his term? So, nung nagbago ang administrasyon, may pag-asa na. Kasi ganito yon. Para sa akin, sa aking nakikita dito mga kababayan. Kung talagang ang isang kaso ay isinusuri mo ng mabuti, kasi mahabang pagsusuri ito mga bes, Kasi minsan, pag ang mismo administrasyon ang nagpapakulong sa'yo, nako, mamumuti ang mata mo, puputi pang uwak, hindi ka talaga makakalabas niyan. Siyempre, hindi aasikasuhin yung kaso mo, hindi gaanong susuriin, hindi babalasahin, 'di ba? Parang ganoon ang dating sa akin. Ngayon, kung talagang pupursigihin mo ang isang kaso na titingnan mabuti, susuriin mo ng malaliman, nako malamang guys, lalo na mga kababayan, ay bumaliktad yung mga star witness nito na nagdidiin sa kanya. Lalo na po guys, involved dito ang money. Dahil po to guys ay yung kanyang ginamit na pera nung siya inangampanya bilang senador ay galing po sa droga. Yun po, no? So, ganun pa man mga kababayan, sana po wag niyong bibigyan ng maling kaisipan ang pagpapasalamat niya sa Marcos administration. Kasi, siguro guys, nagpasalamat lang siya sapagkat nakita yung kaso niya na pwede siya magpiyansa under the Marcos administration. Yun lang po ang aking masasabi dyan. Alam ko na ang maaring mangyayari pag ganitong mga klaseng mga pasasalamat galing kay De Lima. Malamang babatikusin ang Pangulo. So yun guys, nasa sa inyo kung ano ang masasabi nyo dito. Para sa akin naman, kung ito po ay temporary, so ibig sabihin, there's a possible na makakabalik uli siya sa kulungan kung pupursigihin ng Duterte side na yung mga abogado ba, no? Na talagang kalkalin uli yung kaso. Nako, ito na naman po tayo guys. So titingnan natin ang susunod na makabanata kasi sabi niya po mga kababayan dito talagang hindi pa daw niya nakausap yung kanyang mga abogado. Race back yarn.
Hindi kayo naloka, mga kababayan. Ay, nako po, ewan ko, no? So, sana po, dahil dyan, free na siya, o eka nga, for temporary nakalaya, sabi niya nga, God bless him, sabi niya kay Pangulong Duterte, pinatawad niya. Sana, no, kung ganun man ang kanyang sinasabi na nagpatawad siya, wag na siyang mag-resback. Ang pagpapatawad ng tao, mga kababayan, yan po ay malaking kaluwagan sa kalooban. Dahil dyan, nagkamali man siya ng minsan, no, wag na ang uulitin. Ngayon, kung yan hindi pa tapos ang kaso niya, well, marami pa siyang kakaharapin, mga kababayan. So, kaya tayo, gumawa tayo ng kabutihan, para hindi tayo masadlak sa hindi magandang kalalagyan, mga kababayan. Ang sa akin lang, no, sana wala nang resback si Dilima. Kung mayroon man, alam po natin, talagang malakas din ang abogado ni dating President Duterte, mga kababayan, no? Tapos sabi ng iba, naku, yung mga nagkomento actually, mga kababayan, sa TikTok ko, talaga namang, nako, bakit nakalaya yan? Maraming nagagalit. Bakit daw nakalaya? Wala tayong magawa. Yan ang desisyon ng korte sa, guys, ha? Yan po ang desisyon ng Muntinlupa Court. So, yun, guys, para kompleto detalyado, kompleto Ricardo, panoorin nyo po yung kanyang video. At ang kanyang statement, press con kaagad, ay nako, sobrang nagparty-party ang mga kakampikos at saka mga delawis. Siyempre guys, Liberal Party. So ganun pa man, siyempre, wag tayo sa walang bahala. Kailangan laging mag-ingat. Malay natin kung maraming mangyayari sa mga darating na panahon. Ganun pa man guys, maraming salamat sa inyong pag-watching, and see you again guys on my next upload videos and live. Bye. God bless Philippines. Kung may komento kayo, mag-comment kayo. Bye guys. Baboos. Do you plan to go after your persecutors? Do you plan to sue them? And your message to former President Rodrigo Duterte? First, yung message ko kay former President Duterte, isa lang, God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya. Pero wag muna. I don't want to be so, I don't want to be political sounding tonight, because this is a moment of joy. This is, a triumphant moment for me. So I, as much as possible, I want to be gracious. And so yun na lang muna. God forgive him and God bless him. He knows what he did today, I suppose. Pinag-uusapan namin yan ng mga abogado ko. Ay, wow. Wala muna kami mga specific na mga pwedeng i-announce about that. Resback yarn. There's always that option. But as to definite plans, pinag-uusapan yan. Of course, there will be, I need to do something also. Resback yarn. A lot of things to do. Hala. Resback yarn, guys. Hindi po madali, napakahirap, masakit talaga kung ipakulong ka na wala kang kasalanan. And it's a matter of justice that those that need to be held accountable should be held accountable. And this is vindication. And I will further work for complete vindication, because hindi pa nga tapos itong kaso na to. I want people to know the truth of my innocence. I want the people to know how it happened. I want the people to know who are behind it. So in due time, because that's vindication. Kasi maraming napaniwala noon. So this is my opportunity, because they destroyed my life, and that's why I'm going to rebuild my life now. They destroyed or ruined my name, my reputation. Now that I'm free, I'm going to work hard
to redeem my name. And vindication, complete vindication, is the key. Ay, wow. Respect yarn. Thank you, Sen. Any more questions? All right. Before we end, are there anything else that Senator Laila and Senator Risa would like to add? Nung senator. Hindi na senator yan, ah. Pasasalamat lang po sa inyong lahat. Hindi niyo ko pinabayaan. Kayo, my friends, my allies, my Ay, wow. supporters, Madami my yarn. sympathizers, for believing in me all this time, for your continued faith in me. Maraming salamat.